Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junella Bianca Di Aguilar. Ito po ang aking Day 108 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang Bakit May Excommunication sa Church? At ang topic po natin ngayon ay excommunication. At ang concept po na excommunication is the final and most serious step of church discipline. It means being removed from the fellowship or communion of the local church. This is not done to condemn but to call someone to repentance and restoration. It is a loving but firm action that reminds us how serious sin is and how beautiful God's face is when we turn back to Him. Excommunication is not the end goal. Restoration always is. No member of the church shall be excommunicated without due process of the law. At ang Bible verse po natin matagpuan sa Matthew chapter 18 verses 15 to 17. Sabi po dito, Your brother sins against you. Go and tell him his fault before you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a gentle and tax collector. Tagalog po, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Kapag nakinig siya sa iyo, na ibalik mo ng inyong kasamahan bilang magkapatid, ngunit kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan 2 o 3 saksi. Kung ayaw niya makinig sa kanila, sabihin mo sa iglesia ang nangyari. At kung ayaw pa rin niya makinig sa iglesia, ituring mo siyang parang hentil o isang maniningil ng buwis. At ang teachings mo ay church discipline including excommunication is biblical act of love and accountability. Ito po, diba, syempre, pag nasa church side, syempre disiplinado tayo. At may tinatawag nila, kasama rin doon yung excommunication, yung parang na-restore, inaayos sila. Kunwari, diba, syempre, may pagkakataon talaga sa church na pagkaka-understanding, diba, syempre, pag minagawa ka sa church mate mo, ganito gusto nyo pinag-usapan, diba, parang nag-lead siya na hindi maganda. Kaya kasama doon yun sa kasama doon sa excommunication. Pero pag nangyari yun, ibig sabihin pagmamahal yun, dahil nasa biblical act yun na pagmamahal yun at act yun ng pagmamahal at accountability, dahil mahal ka, gusto na maayos ka, gusto ka magkamit ka. Number 2 po, the goal of excommunication is repentance and eventual restoration to the body church. Ito po, diba, yung goal na excommunication hindi lang para ma-restore ka, kundi para ma-repent ka, magsisi ka rin sa iyong nagawa, at upang sa ma-restore ka, mabago ba, mawala na yung dati mong kinagawian na gawain na hindi ka aya-aya sa Panginoon. Kaya kinatawag na excommunication, na nire-restore ka ng paunti-unti sa mga nakikita sa iyo ng tao na sa paligid mo na sa church, na kung ano ang iyong ginagawa. Number 3 po, sin has consequences but grace is always available to the repentant. Ito po, yung sin talaga nito may iwasan nito, dahil likas nga ito sa ating mga tao, diba? Pero lagi natin pag-isipan ng ating mga ginagawa, dahil yung pagkakasala naman ay may kaakibat na consequences ito na maglilid sa atin upang ma-realize natin yung bagay na mali natin nagawa. And eventually, pag natin yung consequence na yun, syempre magsisisi tayo, diba? Laging open yung grace ng ating Panginoon, mag-repent tayo sa Kanya, magsisisi tayo at aminin natin sa Kanya lahat ng ating pagkakasala.
Applications naman po. Speak the truth in love to fellow believers who are drifting from the faith. Ito po. Lagi natin sabihin yung katotohanan sa ating mga ka-churchmate, gano'n, dahil isang way din yun, isang act din yun ng ating pagmamahal sa kanila, na sabihin natin na para hindi nila parang antaas tingin sa mga church, sa mga tao sa church na hindi nagkakamali, which is mali yun, na lahat ng tao nagkakamali, even yung mga pastor and bishop, aminado naman po sila doon, and aminado din tayong mga believers and followers na ating Panginoon na nagkakasala din tayo. Kaya maganda na sabihin natin sa kanila ng totoo na ganito yung karanasan natin na pagkakapulutan pa nila ng aral. Number 2 po, examine your heart and be humble when being corrected or rebuked by fellow believers. Ito po, examine natin yung puso natin dahil tayo lang din nakakaalam yan at ang ating Panginoon. Dahil nga ang puso, ang unang niyang tinitignan sa ating mga tao. Dahil doon niya binabasa yung judgment kung ano bang kalagayan ng spiritual growth relationship natin sa Kanya. And wag po tayong pag may ginawa tayong mali, tapos tinama tayo ng mga churchmate natin, diba? Fellow believers natin na wag tayong magagalit or wag na sumamayin loob natin pag may sinabi sila tapos tinama tayo, dahil maganda ngayon kasi may nagtatama sa atin, hindi tayo pinababayaan na gawin yung ginagawa natin. Walang nagmamanipulate sa atin, walang nag-tolerate, kumbaga. Dahil pangit kasi pag tinolerate mo isang bagay na alam mong mali, tapos tolerate mo pa, masasanay siyang gawin nun. Kaya maganda pag may na-call out sa ugali natin o sa ginawa natin, tanggapin natin yun ng buong puso. Dahil dapat maging aware tayo at dapat bukal sa kalooban natin yung mga sinasabi nila at yung pagkakamali natin na ginawa. Kaya nga mag-repent tayo sa ating Panginoon. Lastly po, uphold truth and be faithful to Christ without fear or compromise. Ito po, paano naman dapat katakutan sa ating tao, diba? Isa maging totoo ka lang sa kalit, maging totoo ka rin sa sarili mo at sa nang kapaligid sa'yo. Kung gano'n dapat, hindi lang ka talaga puro salita, dapat nakikita rin sa iyong gawa at sa iyong pamumuhay sa pang-araw-araw. And yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag mo itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po.